Ito pong i-discuss ko sa inyo ngayon mga kaistorya, ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay pinag-iinteresan ng mga superpowers sa mundo. Ito rin po ang dahilan kung bakit kailangan tayo ng Amerika para mapanatili nila yung posisyon nila sa mundo na sila'y kinikilalang leader at dominante sa mundo. Ito rin po ang dahilan, mga kaistorya, kung bakit tayo po ay pinipilit at sinisikap na mapasok ng China, pangunahin na yung nasa West Philippines. Alam na alam ito ni Donald Trump, mga kaistorya, ang kasalukuyang presidente ng Amerika, dahil si Donald Trump mismo ang nagsabi nito. Ito pong war on drugs na ito, na gagamitin kong unang reference, kinote nila yung sinabi po ni Donald Trump. Pagkatapos mga kaistorya, ako ay magdadagdag ng mga update na balita dito sa ating bansa. Ihahatid ko po sa inyo. Ano po, pakishare po muna at pakilike para po malaman ng ating mga kababayan ang balita po na ito, maintindihan nila kung gaano kaimportante ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Archipelago of resistance, the Philippines is rising to meet the China threat, but it has a crucial year ahead. Dito pa lang maiintindihan na natin mga kaistorya, no, yung kahalagahan ng ginagawa ngayon ng administrasyon ni PBBM na tumitindig tayo para labanan at harapin ang China dyan sa West Philippine Sea. At ito rin ang dahilan mga kaistorya kung bakit napaka-importante ngayon sa bansa natin at sa buong mundo yung pulisiya ni PBBM, partikular na yung pagkiling niya sa Amerika at paglaban sa China sa mapayapang paraan. Basahin ko po doon sa pinakaibabaan o nasa bandang gitna. Philippines rising. Ang sabi po dito mga kaistorya, kinote na dito, unahin ko na kinote na dito si President Trump noon pong una pa niyang termino. Sinabi ito ni Donald Trump na ang Pilipinas anong sabi ni Donald Trump tungkol sa Pilipinas? It is a strategic location. The most strategic location sa lahat ng bansa sa Asia, particular sa Southeast Asia. Ang Pilipinas ang pinaka-estratehikong lokasyon. Kaya nga napaka-importante ng Pilipinas. Tingnan pa ninyo itong susunod na phrase na sinabi po ni Donald Trump. Philippines, the most prime piece of real estate from a military standpoint. Tayo talaga yung pinakasentro sa buong lokasyon sa mundo, mga kaistorya, sa buong Southeast Asia, tayo yung nasa pinakagitna, pinaka-importante. Kung ang pag-uusapan military standpoint, hindi lang military standpoint. Kung bakit nasasabi natin kailangan tayo ng Amerika, kailangan tayo ng China, kailangan tayo ng mundo. Bakit? Una, military standpoint. Pangalawa, yung mga natural resources sa Pilipinas at sa West Philippine Sea na alam ng Amerika, alam ng China, alam ng buong mundo yung natural oil and gas deposit po dyan. Actually mga kaistorya, maging si Amerika nagkaka-interest dyan kasi may mga may mga American companies na po na nakikipag-coordinate sa ating gobyerno para lamang po ma-extract yun pong natural oil and gas dyan sa West Philippine Sea. Kaya lang, mahabang proseso ang dadaanan. At yan din ang dahilan kung bakit pinag-iinteresan ng China ang West Philippine Sea, hindi lang military purpose. Ano pa? Yung pangatlo, na siyang pinaka-concern ng maraming bansa sa buong mundo, yung daloy ng kalakalan o daloy ng kalakal. Yung trade route, dyan po mga kaistorya sa South China Sea, sa West Philippine Sea, dadaan sa Strait of Malacca at lalabas sa Indian Ocean. Isipin po ninyo, nasa more or less 60% ng world trade dumadaan po dyan. Trilyon-trilyong dolyares ang pinag-uusapan natin dito mga kaistorya. Nakikita na ninyo kung gaano ka-importante ang Pilipinas at kung gaano kahalaga ngayon
Yun pong pulisiya na ipinatutupad ng ating Pangulo. Di ba lahat ng bansa sa mundo nakikinabang? Yan yung lagi kong sinasabi na kasabihan ng mga Amerikano, you scratch my back and I will scratch yours. Noon pa, panahon pa mga kaistorya ng digmaan. World War I pa. Kaya sinikap ng Amerika nung mga panahong iyon na makontrol nila ang Pilipinas dahil alam nila na ang Pilipinas ay nasa pinaka-strategic location. Isipin ninyo, kabila natin, Pasipiko. Kabila naman natin, South China Sea. Daluyan ng kalakal. Military standpoint. Ang sabi nga sa nabasa kong reference na hindi ko na ipapakita sa inyo ngayon para hindi tayo humaba. Abay, kung hindi kukontrolin ng Amerikano ang nagsasabi kung hindi nila kukontrolin ang Pilipinas noong mga panahong yun, ite-take over tayo ng ibang bansa, maaaring Japan noon o kaya naman ay Germany. Inunahan nila. Inunahan nila ang Germany. And yet, ayan, nanalo mga kaistor ang Amerika. Sila ngayon ang kinilalang leader ng mundo. Anyway, maganda rin ang nangyari na panatili ang kapayapaan sa mundo at patuloy nilang pinananatili. And speaking of that peace and order, mga kaistorya, importante po ang pulisiya ni PBBM ngayon dahil napalalakas ng Amerika ang presensya nila dito sa South China Sea, sa Southeast Asia. Nahaharangan nila ang presensya ng China, nababarahan nila ang China. Kaya nga asar na asar ngayon ang China sa Amerika at saka sa Pilipinas. Sabi nila wala daw pakialam ang Amerika. Hindi naman daw nila ito problema. Ha? Sa totoo lang, wala naman sanang problema. Ang China ang gumawa ng problema eh. Di po ba mga kaistorya? Natural action si Amerika. Natural papalag tayo. Dahil anong ginagawa sa atin ng China? Binabalasubas tayo. Natural papalag ang Amerika at ang maraming bansa, yung mga allied countries natin, pangunahin ng Amerika. Bakit? Sinisira ng China yung seguridad at kapayapaan. Diba, mga kaistorya? Yun lang daluyan ng kalakalan. Natatakot ang maraming bansa sa mundo. Ayaw nilang makontrol yun ng China. Bakit? Aba, sira, baldado din ang bansa nila kung hahayaan nilang mangyari yun. Gets nyo na ngayon kung bakit napaka-importante ng Pilipinas at kung bakit win-win yung foreign policy ngayon ni PBBM. Nakikinabang sa atin ng Amerika, oo. Pero nakikinabang din tayo sa kanila, tabla-tabla, di ba mga kaistorya? Tanong, yung mga ayaw sa China, yung mga ayaw sa PBBM administration, nakikinabang ba tayo sa China? Tinutulungan man ng China na mapalakas ang ating armed forces? Hindi. Ayaw nga nilang lumakas ang AF, natin eh. Yung tatakutan nga nilang Typhoon missile launcher, gusto nila tanggalin sa Pilipinas. Bakit? Alam nila yung kapasidad nun eh. Ayaw kasi nilang lumakas, ayaw nilang magkaroon ng kakayahan ang Pilipinas na lumaban sa kanila. Samantalang ang Amerika, pinalalakas tayo. Kasabay ang Taiwan. Diba, mga kaistor? Tingnan nyo, basahin ko itong paragraph na ito mula dito sa umpisa para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng bansa natin. Sabi nga, proud to be a Filipino eh. The Philippines is a fulcrum of the US-Chinese strategic competition in Asia. Based on its geography alone, alam ito ni PBBM eh. Sinight niya yung geography, yung location natin sa geography. Nasa sentro talaga tayo, ibaba natin Australia, itaas natin China, Russia, at saka po ang Europe. Bandang kanan natin, andyan ang Pasipiko hanggang doon, papunta po sa Amerika. Kaliwa natin, Indian Ocean, hanggang doon sa may Africa. Nasa gitna talaga tayo. The Philippines is arguably Southeast Asia's most important country. Yung binanggit ko sa inyo, ayan o. Ayan o. Its southernmost island sits in a tri-border region with Indonesia and Malaysia, while its northernmost islands is a mere 90 miles from Taiwan. The northern islands of Luzon are part of the first island chain. Maraming beses ko na pong ginawa ng content ang first island chain hanggang second island chain at hanggang third island chain. Tayo ang pinakaunang barikada sa harapan ng China bago sila malayang makapaglabas-pasok sa West Pacific. At isa yan sa dahilan kung bakit kailangan tayo ng Amerika, kung bakit hindi nila iiwanan ang Pilipinas.
Bakit? Bakit nga ba Juan Historiador? Tayo kumbaga ang pinaka first line of defense ng Amerika laban sa China. Kasi bago makalabas po ang pwersa ng China dyan sa Pasipiko na siyang alam naman natin mga kaistorya, prime location na kontrolado ng Amerika. Ano ho? Bago makalabas sa West Pacific ang naval force and air force, maging ang missile ng China, dadaan sila sa first island chain. Kita na ninyo, di ba? Pader tayo Kung mabubuksan ang pader na yan, kung makukontrol ng China, ang Pilipinas, wala na malaya na Yung pong sinikap ng Amerika na mapalibutan ng kanyang puwersa at mga allies niya, ang China, mawawalang saysay kasi mabubuksan na Malaya na rin makakagalaw si China dyan po sa West Pacific. At malaya na rin pong masasalubong at makakaunter ng China ang naval force ng Amerika sa West Pacific. Ganyan kaimportante ang Pilipinas sa Amerika. Kaya nga po nagpapalakas ng puwersa ang Amerika sa first island chain. Pangunahin na ngayon sa Luzon. Di ba? Ganyan kaimportante ang Pilipinas. With the second island chain marking the maritime boundary of the Philippines' eastern reaches. For 200 nautical miles of its west coast stretches the West Philippine Sea. Nakaharap na yan sa China. And beyond that, the broader South China Sea. Diba? Ibig sabihin talaga, sa base sa mga binasa natin, mga kaistorya, kaya nasabing sa geography, pinaka most strategic location at pinaka-importanting bansa sa Southeast Asia ang Pilipinas. Kaya tinawag ni Trump na prime peace ang Pilipinas ay dahil po nga nasa sentro tayo. Anong katibayan na kailangan tayo ng Amerika? Sabi ng mga maka-China, pagka si Trump ang nanalo, iiwanan na tayo ng Amerika. Anong nangyari? Yung admin ni Donald Trump, yung Secretary of State ni Donald Trump, winarningan ang China tigilan ang panggugulo sa Pilipinas at lalo pa nilang pinatibay ang commitment nila sa Pilipinas. Yan ba yung iiwanan tayo ng Amerika? Baliktad. Naniwala na kayo sa akin sa mga sinasabi ko sa mga nakaraang content ko na hindi iiwanan ng Amerika ang Pilipinas. Hindi nila dito tatanggalin ang EDCA. Hanggat ang presidente, of course, ay panig sa Amerika. Paano kung pro-China? Diba, mga ka-istorya? Ito, katibayan, no? PH, US, reassert ties amid second Trump presidency. Tingnan ninyo. Si Trump na nga ang may sabi kung gaano ka-importante ang bansang Pilipinas. Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo and newly minted US Secretary of State Marco Rubio discussed on Wednesday the importance of alliance. Yan ba yung iiwanan? Salamat po. Salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, laging pag-antabay at pag-aabang, pag-share at pag-like sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.